So guys, meron ako dito AC adapter ng Mixel. Ito siya. Ang tawag dito ay transformer na step down. Ang input voltage niya ay 220. Ayan siya, 220 volts. Meron siyang output naman na dalawang 18 volts. At ang current niya ay 400 milliampere yung MA. So ngayon, dalawang voltage siya na 18 volts. Kasi kung titingnan natin yung output niya, ito. Yan, may nakasulat dyan na 1, 2, tsaka 3. Itong nakahiwalay na to sa gitna, ito ang 0. Itong 3 at tsaka 1, ito yung pinaka 18 volts niya. Magkabilaan siya. So ngayon, ang pag-check na ito lang, kumuha ka lang muna ng tester. Pwedeng analog or digital, kahit alin, kung anong meron ka. So ganito, susukatin mo lang yung resistance nitong primary at itong secondary. Itong primary, ito pala yung input nya, at itong secondary, ito yung output nya. Ngayon, sukatin natin yung resistance. So ayan guys, nakaselect ako ng ohms. Tapos ang ginamit ko dyan ay ayan, beep mode. Ngayon, tingnan natin yung resistance. Ayan siya. Dito sa isa, ito lang, dalawa lang naman yan. Tusok mo lang siya magkabila. Yan siya. Meron siyang 357 ohms sa input. At sa output niya naman, ito siya. Sukatin ko muna yung isa. Itong 0 at itong isang 18 volts. Ayan, kung maririnig nyo, nagbibip siya. Kasi mababa ang resistance niyan ng output. Normal yun. Ayun yung goods niyan. Ngayon, kahit sa kabila, dapat mag-beep din siya. Ayan. Kung makikita nyo, beeping din. Tumutunog siya. So, ibig sabihin, ganito ang goods na reading ng ganitong transformer. So guys, ganito yan. Hindi kasi lahat ng nagbi-beep is shorted. Hindi lahat. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong output nya, itong tinest natin kanina, yung 0 to isang 18 volts, ang resistance nya around 3.7 or 3.8. Ngayon, nag-beep siya, pero hindi ibig sabihin na shorted siya. Goods yan. Dito ka lang dapat makakuha ng mataas na resistance sa input niya na 220 volts. So meaning, goods tong transformer. Ngayon, susukatan natin ng voltahe yung output niya kung tutugma dito sa nakalagay na 18 volts na dual. Ngayon, kuha tayo ulit ng tester. Ito yan. Siselect tayo ng AC. So, AC yung gagamitin natin. So, ayan. Nakaselect tayo ng AC. Ngayon, kaya AC, dahil transformer to, hindi naman siya duman ng rectifier. Kaya ang gagamitin para natin na AC, hindi DC. Kahit pa 18 volts lang siya, mababa lang, AC pa rin gagamit. Okay, so ito, ipa-plug ko na siya. So ayan, naka-plug na siya. Ngayon, susukatin ko ngayon yung voltahe niya kung talagang dalawang 18 volts.
Ngayon saksak lang natin yung isa dito muna sa gitna. So na yan. Yan, sa 2. Ito yung pinaka zero nya. Itong isa naman, yan, sa number 2 siya nakasaksak. Ito namang isa, pwedeng sa 1, pwedeng sa 3. Parehas yan, 18 volts ang lalabas. So ayan. So ayun, ang lumabas niya ay 20.5 volts. So ang nakalagay dito sa transformer niya is 18 volts lang. So mas mataas siya ng, ayan o, mas mataas siya ng 2.5 volts. Ngayon sukatin natin sa kabila. So dapat pareha siya. So ito siya. Ililipat natin dito. Dito sa isang walang nakatusok. So ito. Ang nag-reading niya ngayon 20.5 din. So same siya, pareha siya. So okay lang 'yan. Mas mataas siya lang ng 2.5 volts something. Okay lang 'yan. So goods yung transformer natin. So okay na guys, i-unplug ko na para safe. So guys, ganito yan. Yung ginawa natin kanina, sinaksak natin, sinukat natin yung voltahe nitong 0 at itong isang unang terminal. Ito yung 2, 3 at ito yung 1 na makikita natin dito sa output ng transformer. Itong tatlong butas. Ayan. So nakalagay dito kanina 18 volts AC. Pero kapag sinukat natin siya ng actual, ang nakukuha natin ay 20.5 volts magkabilaan, parehas dito. So 20.5 volts din siya. So ibig sabihin kahit mas pataas siya ng konti o 2.5 volts, goods pa rin yan kasi hindi naman talaga lahat ng transformer eksakto yung nakalagay na voltage doon sa actual na makakuha natin. So goods yung transformer natin.